Magandang hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Nakalabas na ng bansa ang bagyong Karina pero bakas ang pinsalang iniwan nito. Umakyat na sa 14 ang naitalang nasawi dahil sa masamang panahon, dala ng bagyong Karina at hanging habagat. Sa pinakahuling report kanina umaga ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, 8 sa bilang na yan ay kumpirmado. 7 sa kanila galing sa Mindanao habang isa ang naitala sa Metro Manila. For validation naman ang 6 pang kaso. May 2 naitalang nasaktan at 2 pa rin ang nawawala. Lagpas 1 milyon naman ang apektado ng bagyong Karina at habagat. Sa bilang na yan, higit 51,000 na individual ang nananatili sa mga evacuation center. Bukod sa Metro Manila, isinailalim na rin sa state of calamity ang ilan pang lugar sa bansa. Kabilang dyan ang mga probinsya ng Cavite, Batangas, Bataan at Bulacan. State of calamity na rin sa mga bayan ng Rodriguez at Cainta sa Rizal. Pati na sa ilang bayang napuruhan sa Cotabato, Davao Occidental at Oriental Mindoro. Ang mga lugar na sinailalim sa state of calamity ay magagamit ang kanilang calamity funds para mas mapabilis ang relief operations. Kabilang sa pinakanapuruhan tuwing may matinding ulan ay ang probinsya ng Bulacan. Kalmado ng panahon pero hindi pa rin humuhupa ang baha, gaya na lang sa bayan ng Marilao. Live mula sa Marilao, nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, ano ba ang sitwasyon dyan? May mga evacuation effort pa rin ba? Oo, Ruth, actually, moving tayo, no? Lumipat tayo ngayon sa lungsod naman ng Malolos kung saan. Nandito tayo ngayon sa MacArthur Highway. Isa ito sa pinaka-major thoroughfare dito sa Malolos na entry at exit point nila. Nandito tayo sa pinaka-crossing, no, nitong Malolos kung saan ito yung daanan dito papuntang Pampanga, papuntang ibang bayan ng Bulacan at yun nga, papunta naman ng Manila. At makikita nyo sa aking likuran, talagang lubog pa rin sa baha. Hindi ho ito passable o madaanan ng mga maliliit na sasakyan at tanging yung mga bus, mga truck at saka yung mga malalaking klase ng sasakyan lamang ang nakakayanan makadaan dahil aabot pa rin sa kalahati ng gulong yung taas ng tubig dito sa lugar. Pero yun nga, yung nabanggit mo, yung isang pinuntahan din natin na Marilao, kahit bumababa naman kahit paano yung level ng tubig doon sa bayan, may ilang pamilya pa rin na nagpa-rescue na sa mga otoridad dahil nga ilang araw na sila, no, na natrap sa kanilang mga subdivisions in particular na wala silang makain at wala rin kuryente at tubig kaya naman nahihirapan sila doon. Nung tinanong natin kung bakit hindi sila nagpa-rescue kahapon pa, sana ang sinasabi nila malakas kasi yung buhos ng ulan kahapon kaya nangangamba naman sila sa kanilang kaligtasan. Yamang meron naman silang mga second floor, no, pero ngayon nga dahil concern nila yung kanila makakain at yung kawalan ng electricity, isa to sa major kumbaga problem din ng mga taga Marilao. At isa pa sa matindi perwisyo din na nakakasagabal sa mga taga Marilao ngayon ay yung problema naman sa iniwan nitong baha dahil makapal na putik ang bumalot at talagang naging bakas nitong mataas na baha sa kanilang lugar na umabot no ng mahigit 4 at alampakan. Umaabot pa nga ng hanggang 5 sa ibang areas. At itong makapal na putik na ito yung kaninang nililimas at talagang nililinis ng mga residente para nga makapanumbalik sa kanilang normal na pamumuhay doon sa area matapos umapo kasi ng mga ilog malapit din sa Marilao. At ngayon, 14 na munisipalidad at lungsod ang apektado talaga at nalubog sa baha dito nga sa probinsya ng Bulacan. Sa mga oras na ito, Ruth, isa rin sa talagang sa mga oras na ito, nakakaranas na naman tayo ng pag-ambon, no, dito sa probinsya or sa malaking bahagi naman ng Malolos. Pero isa itong Malolos, no, LGU naman, na talagang very outspoken na inirereklamo nila yung mga kaliwat ka ng reclamation projects na nagiging dahilan daw kung kaya't nagbabaha, nadadamay yung kanilang lungsod at mga karatig coastal towns and cities. Ang sinasabi nila at sinusulong nila talaga dapat daw panahon na para talaga pag-aralan ng pamahalaan ang pagkakaroon daw ng Department of Water sa atin. Ruth. Maraming salamat sa ulat na yan, Mon Gualvez. Binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga binahang lungsod sa Metro Manila dahil sa habagat. Sakay ng truck, unang pinuntahan ni PBBM ang command center ng Valenzuela City. Sunod niyang binisita ang higit 300 pamilyang evacuees na nasa Malanday National High School. Nagpaabot din siya ng tulong sa mga apektadong residente.
Sa huling tala ng Valenzuela LGU, nasa 4,000 pamilya ang kasalukuyang nasa 68 evacuation center doon. Mula naman sa Valenzuela, nilibot din ni PBBM ang Navotas. Bumaba dyan ng Pangulo para inspeksyonin naman ang nasirang navigational gate na tinamaan ng barge noong nakaraang buwan. Bago pa man mag-ikot ang Pangulo, may utos na siya sa Health Department para mas mabilis matugunan ang pangangailangan ng pangkalusugan ng mga evacuee. Kailangan meron silang clinic sa bawat evacuation center or at least may umiikot na medical team. Kahit na yung mga BHW lang nila muna, kahit yung mga hanggat makarating yung doktor doon, mag-assess lang sila that everybody's okay. If anybody, triage ng konti. Do a little triage to see if anybody's in need of immediate help. Sa ibang balita, kinumpirma ng opisina ni Vice President Sara Duterte na nasa ibang bansa siya kasama ang pamilya. Sa isang pahayag ng OVP, sinabi nitong personal na biyahe niya ito at may mga karampatang approval at travel authority naman raw si VP Sara. Lumabas kasi sa social media ang ilang litrato na nasa airport ang pangalawang Pangulo. Pero giit ng OVP, unfortunate man o hindi naging maganda ang timing ng biyahe ng Vice President kasabay ng pananalasa ng Bagyong Karina, pero nagpaabot na raw sila ng tulong sa mga apektadong pamilya. Samantala, sarado muna sa mga motorista ang F. Manalo Bridge sa Pasig matapos itong bahagyang masira ng salpukin ng inanod na barge kahapon. Bukod dyan ay 2 pang tulay ang tinamaan ng parehong barge. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Sa zipline, idinaan ang lalaking ito para makatawid mula sa barge papunta sa F. Manalo Bridge sa Manggahan, Pasig. Agad siyang sinalubong ng mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at kawani ng lokal na pamahalaan saka dinala sa ospital. Higit 8 oras ding natrap ang lalaki bago na iligtas. Siya ang huli sa 20 trabahador na na-rescue mula sa barge na inanod pasado 2:30 kahapon. Galing Marikina ang barge na may kasama pang tugboat. Sa lakas ng ulang dala ng habagat at super bagyong Karina ay rumagasa ang ilog at nagpagewang-gewang ang barge. Lumubog na! Lumubog yung barko! Tumama sa Manggahan floodgate ang barge, pati sa tulay ng F. Manalo, Sirkulo Verde at Manggahan. Ang current po kaya pumukulubog talaga ng tao sa sobrang lakas eh. Yun po talaga ang hindi mataas na po natin, hindi na nakikita yung mismong floodgate kaya po inangat na rin nila. Isa si Adrian sa mga sumagip sa mga sakay ng mga tinangay na barge. Kwento niya, maaaring hindi kinaya ng lubid ng barge ang sama ng panahon. Minto na daw sila sa trabaho at nagtipon-tipon at saktong yung barge nila pumutol po yung tali sa lakas ng current. And then tumama po sila sa floodgate. Yun po, pag tama po sa floodgate, nahulog po yung mga kasamahan nila. Ang isa sa mga naligtas, na-dislocate ang balikat at nagkabukol pa. Nagpapagaling na siya sa ospital. Nangangamba naman ang mga opisyal ng Barangay Manggahan na baka bumigay ang tulay matapos ang pagsalpok ng mga barge. Ine-expect na ho dapat nila na may safety nets sila doon sa pagragasa ng tubig eh. Kami ho, syempre, lalo na't makokompromiso ho yung aming nasasakupan, syempre ho, mag-claim ho kami na dapat ho managot ho sila dito sa ginawa ho. Hopefully okay naman siya, pero either way, kailangan ayusin siya ng contractor. Sa ngayon, pinahahanap muna ang mga motorista ng alternatibong ruta kasunod ng pinsalang tinamaw ng F. Manalo Bridge. Matapos ang pagsagip sa mga trabahador, magkakaroon ng clearing operation para alisin ang mga barge na humambalang sa ilog. Samantala, sarado until further notice ang F. Manalo Bridge para masuri ng mga eksperto ang epekto ng insidente sa tibay ng tulay. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Sa
mga pribadong empleyadong apektado ng habagat at bagyong Karina, pwede po kayong makakuha ng calamity loan mula sa Social Security System o SSS. Alamin natin ang mga requirement para dyan. Makakausap natin si Jay Labadia mula sa SSS Media Affairs Department. Magandang hapon sa iyo, Jay. Magandang hapon. Pakikwento muna sa amin paano ba itong proseso ng pagkuha ng calamity loan at sino ba yung qualified dyan? Yes po. Ito ang ating i-announce po na calamity loan ay para sa ating mga members po na nasa lanta po ng Bagyong Karina, residing po sa mga areas na declared na under state of calamity. So ito pong ang ating calamity loan, dapat po ang qualifications po natin, yung una-una po, dapat yung member may at least 36 months po na contribution at 12 months po prior sa month of filing, dapat po may at least 6 months of pero dahil dito po natin i-base yung loanable amount po nila. Then pangalawa po, dapat below 65 years old at the time of loan application, walang final benefit claim katulad po ng permanent total disability or retirement. And wala rin pong past due na short-term loans under SSS or any outstanding po na restructured loan or calamity loan. Yung binanggit mo na walang outstanding, halimbawa yung mga ibang may salary loan, yung mga ganon, hindi pwedeng pagsabayin yan kung meron? Yes po, dapat po. Wala po tayong past due loans po. Okay. Tapos yung isa pa, ito ay doon lamang, doon lamang sa may mga under calamity, state of calamity. Kailangan ba ng proof para i-prove na doon ka nakatira sa lugar na yon? Kinakailangan lang po dahil ang pag-file po ng ating calamity loan ay online, dapat yung kanilang address po doon sa ating record po sa my.sss ay updated po na under po yung address ng areas na declared under state of calamity. Okay, binanggit mo na rin, pwedeng online lang ang filing or pwede rin bang pumunta sa mga district offices ng SSS? Para po doon sa ating mga members po, no, walang access sa internet dahil alam naman po natin na yung iba po ay may problem sa kanilang connection. Yung ating mga offices na po, once na mag-open po tayo bukas, maaari naman po silang magtungo sa ating mga e-centers po sa branches. Nandiyan po, pwede po silang ma-assistihan po natin para mag-file ng kanilang online application. Yung iba kasi, pag kailangan halimbawa ng ID or any identification, baka nabaha yung mga dokumento nila. Paano kaya yun? Pwede naman po nating i-verify yung kanilang record po doon sa ating mga branches po. Basta provide lang po nila yung information, then kung ano po yung masagip po nila na mga available po na identification, pwede lang po i-present po sa amin. Jay, magkano kaya ang pwedeng ma-avail na loan? Ang loanable po na under for the calamity is equivalent po ito sa 1-month loan or ang maximum po natin ay 20,000 pesos po. Huli na lang doon sa mga gustong may katanungan pa saan kayo pwedeng makontact, Jay. Yes po, ang ating, para po sa ating mga members po, para sa kabuong detalye po ng ating ino-offer po ng calamity loan assistance, pwede po silang mag-check po sa ating social media pages, lalo na po yung ating Facebook page for the updates at pwede rin pong mag-email po sa usap tayo or tumawag po sa ating hotline po sa 81455. Okay, maraming salamat kay Jay Labadia mula sa SSS Media Affairs Department. Samantala, kahit po nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility, may epekto pa rin sa bansa ang Typhoon Karina. Huli itong namataan sa layong higit 500 kilometers hilagang kanluran ng Itbayan, Batanes. Katunayan, nananalasa na ito sa Taiwan. Sa kabila niyan, signal number 1 pa rin sa buong probinsya ng Batanes. Bukod dyan, patuloy nitong pinaigting ang ulan na dala naman ng habagat o yung southwest monsoon. Dahil dyan, malakas hanggang sa matinding ulan ang nagbabadya sa buong Ilocos Region, pati na sa probinsya ng Zambales at Benguet ngayong araw. Magpapatuloy naman ang katamtaman hanggang malakas sa ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon ngayong araw hanggang Sabado. Narito naman ang mga balitang dapat yung abangan sa Frontline Pilipinas. Ilan pang update sa mga lugar na sinalanta ng bahang dala ng Bagyong Karina at habagat, alamin. 16 na tripulanteng sakay ng barkong tumaob sa Bataan, matagumpay na nasagip. Isa patuloy pang hinahanap. At babaeng nagpanggap na cosmetic doctor para mambudol, arestado sa Cebu City. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.